Bilisan daw. Bakit tinatamad ako ang na dyan, ha? Ay, nakasuot lang kasi ako, eh. Wedding reception. Tayo mga ngasa lang. Ganda pala dito. Opo, Maliwalas po. Punta ko lang si Luis. sabihin mo po marito na nga at ayusin na. Yung kapatid ko, sumunod sa akin, yung anak ko, ano. Kapito, isang buho ko naman po siya. Punta kami ni Kimwell. Makinas Kimwell. Ay, di mo na rin susunod na yun. Balik kayo ni Batay dito. Hello. Good morning po sa inyong lahat.
mangyari po yung may upo muna habang kompleto na ba ang bisita. Judge na lang parang hinihintay. Tayo po ngayon ay nandito sa ating bulwagan na pansamantala nating ituturing na isang hukuman. Kasi po ang mga hukom ay sa korte lang nagkakasal, pero dahil sa matinding kahilingan ni Remark at saka ni Eugene ay bigyan natin na dito natin ganapin na ang kasalan. Baliktad po tayo. Yung ganyang upo daw ay laging ano ba yung sabi nila? Laging under. Joke lang. Pero lang yun huwag kang maniniwala. Yan. Talagang maganda. Parang maganda. Ngayon lang, yung pangalawang beses lang ako nagkasal dito. Akala ko'y... sabi nila, ang pag-aasawa ay paglalagay sa tahimik. Yan. Si Remark daw at saka si Eugene ay ilalagay sa tahimik. Yan. Itanungan natin sa ating mga ninong, ang pag-aasawa ba mga ninong at ninang ay paglalagay sa tahimik? Yan. Tingnan natin ang sasagot ni ito, bigatin to. Ninong Edwin Rodriguez. Saan po siya? Ninong din. Parang pamilyar na yung mukha niyo sa aking... Lagi siguro kayo nagnininong. Ninong Edwin, bilang payo na rin dito sa ating kakasal. Maaari niyo bang sabihin na ang pag-aasawa ba ay paglalagay sa tahimik o paglalagay sa magulo? Yan, sige, paki-explain ko bakit pareho lang. Pareho lang ho. Minsan tahimik, minsan ay magulo. Depende po sa sitwasyon. Yan, tama. Mamaya ko na-explain kung bakit pareho lang. Yung isa namang ninang, si Ninang Hilin Abanto. Nasaan po kayo, Ninang? Magkadikit pala kayo. Ninang, ano ba sasabi mo bilang payo dito sa ating inaanak sa kasal? Tahimik po. Ayan. Maganda ata. Baka naman tahimik dahil natatakot yung isa. Hindi po. Kasi tahimik po yung asawa ko. Kaya kahit po mag-away kami, tahimik na siya. Yan. Kaya tatahimik na din po. Tama yung sinabi ng mga ninong at ninang. Ang katahimikan po ng buhay pag-aasawa ay nakahantong din sa inyong dalawa. Wala nang iba. Yung mga marites ay huwag niyong iaasahan. Pampagulo lamang po yun. Kung ano man. Ano naman ang papel ng mga ninong at ninang sa buhay ninyong pag-asawa? Kinuha niyo sila dahil siguro malalaki ang ipapakain ngayong araw nito. At hindi lang, ang mga ninong at ninang ay magsisilbing pangalawang magulang, magiging gabay sa buhay ng mag-asawa. Kung may mabigat na problema, bukod sa inyong mga magulang, nandiyan ang inyong mga ninong at ninang na handa yung kamustahin at hinga ng bayo. Yan. Halimbawa, may problema kayo sa pananalapi, puntahan nyo lang si ninong at si ninang. Pwede kayong pautangin yan. Yan. Babayaran lamang. Ano naman ang papel ng mga magulang at mga mag-asawang buhay pa na pala sila, nandito pala sila, kompleto. Ano naman po ang papel ng inyong mga magulang sa inyong buhay pag-asawa? Sila lamang po ay gabay at patnubay din ninyo. Siyempre, lagi kayong bilang hukom ng lungsod ng Lucena, lalawigan ng Quezon, ng ikakasal, mga magulang, ninong at ninang ay tatayo. Tayo bilang pagpapugay kasunduang legal na haharapin ni Remark at I can still remember the first time we met. I would like to thank you because you came into my life unexpectedly. Thank you for believing and loving me. Thank you because you saved me to so many times. I couldn't believe that I finally loving this life after so many years of hating it. We fight, we argue, even the smallest things. But thank you.
Because despite of our differences in imperfection, at the end of the day, we still choose each other. When Ben and Ben stated that the song Araw-Araw, which happens to be our favorite song, is about truly loving someone. Dahil pag mahal mo talaga ang isang tao, pipiliin mo siya in that person's imperfection at pipiliin mo siya araw-araw. I will choose you and I will choose you over and over. Kahit araw-araw mo akong i-block sa FB, kahit ngayong mismong kasal natin naka-unfriend ako sa'yo. I'll choose you without a pause, without a doubt. I'll keep choosing you, and I love you and our future legal. Okay, thank you. Si AJ naman, may nanda din. Ready sila, ready. Yun po, Father, ay Judge, ikuha lang po niya sa TikTok agad. Kaya po English yung kanya. Ang masasabi ko lang po sa kanya ay salitang salamat. Salamat kasi naging pala desisyon po siya. Hindi ko naman po kasi siya sinasagot, nag-decide po siyang kami na. Nalaman ko pong siya na kasi nung unang kita po namin, nasa parking lot po kami ng SM, sabi niya, wag daw po kaming maglakad, mapipigtal daw po yung bagong dikit ng tsinelas. Imbis na ma-turn off po ako, mas natuwa po ako sa kanya kasi nagpakatotoo po siya. Kahit binigyan mo ako ng cookies, kinupit mo pa kay mama sa tindahan. Sabi niya, binake daw niya, yung pala tinanggal lang niya sa balat at nirepack. Imbis na magalit ako, natuwa pa rin po ako. Pero kidding aside po, salamat sa 4 na taon na hindi mo ako sinukuan. Kahit naging LDR tayo, nung sumampa ka, tinupad mo pa rin na tayo pa rin hanggang huli. Mark, gusto ko lang malaman mo na sa bagong chapter ng relasyon natin, makakaasa ka na mamahalin at aalagaan pa rin kita. Yun lang at maraming salamat. Okay, sige. Para pagpalain po tayong mag-asawa, magdarasal po tayo. Sabay-sabay po tayo. Ama naming tapat, pagpalain mo po kaming nag-iisang palad, pananiningin mo sa lahat ng oras ang pagsasamahan naming dalisay at wagas. Sa puso't diwa, lagi sana kaming magkaisa at naway maging matatag sa hirap at dusa, sa ginhawa't kaligayahan at magsamahang maging tapat at sa pag-ibig ngayon at kailanman. Okay, ang mga ninong at ninang ay sumunod na lang po kayo sa aking babanggitin. Ano po? Minamahal naming Raymark at Agent. Ang langit at lupa ay saksi sa inyong pagtitipan. Sa ngalan ng sambayanang naririto, kami nagpapatunay na kayo mag-asawa natin. Sa mata ng Diyos at sa mata ng tao, bukas palad namin kayong tinatanggap at makakaasa kayo sa aming tangkilik at panalangin. Okay, bilang tagapagpatunay ng batas, pinagtitibay ko at pinabasbasan ang pagtataling puso na inyong pinagtipan. Magmula ngayon, kayo Raymark at Edgin, ay binibilang na ng sambayanang ito bilang legal na mag-asawa. Yan. Pero hindi pa po tayo tapos. Sa bawat kasalan po, mamaya na muna yung palakpak. Sa bawat kasalan po, mayroon po tayong sing-sing at aras. Pero sa simbahan po, dahil sa pagmamadali ni Father, hindi naman po ina-explika kung anong ibig kahulugan ng sing-sing. Dito po sa kasal naming tagahukuman, ini-explain po namin kung bakit may sing-sing at anong kahulugan ng sing-sing. Ang sing-sing po ay, mapapansin niyo po, ito po walang putol, wala rin putong dugtong. Ibig sabihin, ang pag-ibig ni Raymark kay Eden magmula ngayon ay wala akong kaputol-putol. Kamatayan lang po ang makapagpapatigil sa inyong pagmamahalan. Ito pong sing-sing ay sinusuot sa kaliwang daliri. Pangalawa, pinakamaliit, na dito daw po ay may ugat na dumadaloy diretso sa ating utak hanggang sa ating puso. Ibig sabihin, kapag naisuot ang sing-sing, nagsisilbi ito na reminder na kayo ay may asawa o nakatali na. Yan.
hindi pwedeng hubarin at magpapakilalang binata or available pa. Ang aras naman po mga kapatid ay sumasagisag ng mga kayamanan o ari-arian na maipon ng mag-asawa sa kanilang buhay pagpapamilya. Pero sa pag-asawa po, hindi naman po lahat ay puro kayamanan. Hindi naman po ang pinag-uusapan dito ay puro kasiyahan. Tulad po ng isang negosyo, kung may assets, mayroon din pong liabilities. Mayroon po tayong tinatawag na obligasyon sa pagpapalaki ng ating pamilya. Sa simula't simula. Next po, parents po. Sama po parents ng groom and bride. Okay, sama po ang ninang at ninang. Wow, grabe. Grabe. Alright, ladies and gentlemen. Once again, palakpakan naman po natin. We have Raymart and AG. Thank you so much, ladies and gentlemen. You may now be seated. Dami mo tinira eh.